dito, 1,000 over 10. Ay, hindi, infinity over. Tapos, Lipstick. Mami, sa Christmas, gawa ka lang ganito kapag tutulungan kita, Mami. Ay, kaming lahat, tulungan. Mga lip gloss. Mami, tapos bili ka ng ano, yung Sarap. Mami, nakita. Lollipop naman tayo for today's video. Mga mi, tara na G! Gaya ng pinangako ko, ito na ang pinakasimpleng recipe ng lollipop cake topper na ma-share ko sa inyo. Kaya panoorin nyo to ha, tapusin nyo. First step is 160 grams or 3/4 cup ng granulated sugar. Next is lagyan nyo ng 95 ml na water or 6 tablespoon. Ayan, nakapatay yung stove natin dito mga mi. So, pwede sa stove diretso na kayo or lagay nyo muna sa mixing bowl. Tapos, ayan, i-mix nyo na sila hanggang sa ma-dissolve yung ating granulated sugar sa ating water. Kahit na hindi super duper pino kasi malulusaw din naman yan mamaya. Para lang mapadali lang yung proseso natin. Pwedeng ibuhos nyo na lahat mga mi tapos haluin ninyo or pwedeng pa konti-konti saka halo. Kagaya nitong ginawa ko. Kaya pinutol ko yung sa akin kasi mga mi tinamad na ako maghanap ng mga lagayan ko or mga measuring cups ko na buo kasi nga ang dami kong gawain. So siningit ko lang talaga to mga mi para sa inyo. Naku ha, ang lalakas nyo sa akin. Next is lagyan nyo naman ng liquid glucose or glucose syrup. Peyotra ko yung gamit natin dito. 6 grams or 1/2 cup po ang ilalagay natin dyan. And pwede ring corn syrup mga mi kung wala kayong liquid glucose. Pero ang alam ko kasi yung corn syrup medyo yellowish siya. So mas prefer ko yung glucose syrup. At marami akong ganito kasi gamit na gamit ko to. So bahala na kayo. Parehas lang yan mga mi ng effect sa ating lollipops. Ayan. And then syempre mga mi, mix nyo lang yan hanggang sa ma-incorporate lahat yan. Wow, English yan. Hanggang sa mahalo lahat yan. Matunaw yung ating liquid glucose and then mamix siya dun sa ating sugar. Pagtsagaan nyo lang mga mi, mabilis lang naman matunaw yan. Tapos mga mi, sindihin nyo na ang inyong stove. Kung naka-electric kayo, ewan ko anong gamit ninyo or gas. Basta naka-low heat lang siya. Kapag kasi medium heat, madali siyang masunog. Kapag ka nagkulay yellow na itong sugar ninyo or itong mixture ninyo, may ibig sabihin sunog na siya. Dapat hindi siya magko-color yellow. So, prefer natin, dapat naka-low heat lang tayo, okay? Tapos kapag mainit na yung ating mixture, pabayaan nyo na siya, wag nyo na siyang haluin, wag nyo na siyang stir. And then hintayin ninyo na pakonti-konti siyang kumulo like this. Kung meron kang sugar thermometer, gamitin mo yon. Tapos, dapat ma-reach niya yung crack stage, which is 149 degrees Celsius or 300 degrees Fahrenheit. Pero kung wala ka naman thermometer or sugar thermometer, mga mi, pwedeng-pwede yan. Ito ang gagawin nyo. Kuha lang kayo ng baso na merong cold water, tapos kuha kayo ng konti dun sa mixture ninyo and then ibuhos nyo siya dun sa cold water ninyo. Kapag kaganyan pa lang siya, ibig sabihin hindi pa pwede mga mi kasi liquidy pa siya, diba? Papakita ko sa inyo yung kanyang mga stages. Itong next stage natin, ayan, kung makikita ninyo, medyo malapot-lapot na siya and then medyo parang hindi na siya liquidy kung makikita niyo yung mixture. Pag ilagay nyo siya sa cold water and then kukunin nyo siya, hindi pa yan yung crack stage natin kasi makikita ninyo namuo pa lang siya or malagkit pa lang yung mixture natin. Hindi pa yan mga mi. Patience is the key. Normally, 10 to 15 minutes yung pag-boil natin dito sa mixture para ma-reach niya yung crack stage. At ito na yon mga mi. Ayan, kung makikita ninyo, super duper lapot na niya. And then, pag nilagay ninyo sa cold water, mararamdaman ninyo or makikita ninyo na nagka-crack siya. Ayan, nakikita nyo na parang may mga sinulid. Ayan yung cracking stage or crack stage ng ating mixture. Matigas na yan mga mi. Candy-like texture na yan siya. So, pagka ganyan na, pwede bells na siya. So, patayin nyo na yung stove ninyo and then pwede nyo nang i-mix yung inyong mixture para mag-cool down siya ng konti lang mga mi, as in konti lang, tapos ilipat nyo na sa lagayan. Ayan ako nilagay ko dito sa ating measuring cup. Pwede nyo lagyan ng flavor aid yan mga mi kung gusto ninyong may lasa and pwede rin namang wala. So ilagay muna natin siya nang walang kahit anong mixture. Ayan, kahit may bula-bula yan,
Caribels lang yan mga mi kasi mawawala din yung bula na yan. So, pagpasensyahan nyo na kung hindi masyadong perfect ang ating circle kasi mga mi, hindi ako makahanap ng molder ng lollipop na mas malaki kaysa dun sa kulay pink na nakikita ninyo. So, ayan. Tapos, habang hindi pa matigas yung ating lollipop, ilagay nyo na yung lolly stick ninyo. Ayan. Tapos, ipaikot nyo siya doon sa pinaka-candy ninyo para pumasok siya sa loob. And then, pwede nyo na siya lagyan ng sprinkles for design. Ayan. O, diba? Vunggangan na siya. Make sure nyo na lang pala na meron kayong silicone mat na gagamitin para pagbuhusan nitong inyong candies kasi para madali siyang tanggalin. Kapag kasi nilagay niyo yan sa non-silicone mat, didikit yan mga mi, hindi nyo siya matatanggal. And i-make sure nyo rin na naka-lay flat yung silicone mat ninyo, yung walang bubbles sa ilalim. Tingnan nyo sa akin, may mga bubbles sa ilalim kaya hindi siya pantay-pantay. Ayan, eto gamitin naman natin yung ating silicone molder na pang lollipop talaga. Ayan. Kung makakita kayo ng mas malalaking bilog ng ganyan, mga may post nyo sa comment section. Gusto kong bumili nun, wala talaga akong makita. Anyway, ayan, ilagay nyo muna yung mga lolly stick ninyo sa inyong molder. And then, dun ninyo ibubuhos yung inyong mixture after. This time, yung mixture natin, meron siyang food color. Hindi ko napansin na hindi pa na naka-play yung video or record button natin. So, hinaluan lang natin ng drops ng color blue na food gel color. Kaya naging ganyan siya. Tapos, binix natin. Tapos, ayan, ibuhos nyo lang mga mi. Kung gusto nyo dagdagan ng sprinkles, pwede rin. Kung hindi naman or wala, okay lang din mga mi. Kung saan kayo masaya. Ayan, medyo mas maganda kasi kapag merong ganitong molder kasi super bilog talaga siya. Kahit na anong gawin mo, maganda yung shape nung lollipop mo. And at the same time, mas makapal siya kasi hindi siya kumakalat. Unlike dun kapag wala kang molder. Kaya mga mi, mag-invest kayo sa molder. And then, rest nyo ito mga mi ng mga 15 to 20 minutes sa room temperature para tumigas siya. Ayan. Ayan na yung itsura niya, di ba? Bunggahan. After 20 minutes, ayan, ito tanggalin na natin sila pa isa-isa. Dahan-dahan nyo lang silang alisin mga mi kasi medyo nakadikit yan sa silicone mat at first. Pero, naku mga mi, matigas na yan. Napakaganda. Tingnan nyo naman, no? Yung lollipop, Masarap yung lollipop. we're already done. So, let's go home. Oh, no, we need an umbrella so if it's raining, we can use it. Ito namang nasa silicone molder natin, ayan, tanggalin natin. Ito perfection to mga mi, tinan nyo, diba? Naku, lollipop na lollipop talaga yung dating niya. Kit natin, baka sabihin ninyo, hindi matigas eh. Oh, matigas yan. Matigas yan, boy. Oh, they are all matigas. Alam mo naman, kakain kayo ng lollipop na malambot, tapos maya-maya, parang 1 seconds pa lang, tapos na. Mami, parang... O ayan mga miha, perfection niya. Nakita nyo naman at narinig nyo naman na tumutok-tok sila. So, candy. Pakain na natin sa mga kids natin. Masarap. Anong lasa? Lasang lollipop. Lasang gelatin. Gelatin. Joke lang, lasang sprinkles. Naku mga mi, 3 beses ko itong pinaulit-ulit bago na perfect. Kaya ito, ang tulong ko sa inyo para naman hindi kayo ma-stress kapag sa susunod na mayroon kayong pa-order na mayroong ganitong toppers. Kaya i-share nyo na rin sa iba. And that's it for today. See you on our next video. Bye!